Magandang hapon. Narito na ang PIA News Cordillera. Ginugunita ngayong linggo ang Philippine Veterans Week bilang pagpaparangal sa mga veterano ng bansa na nag-alay sa kanilang sarili para sa bayan. Sa temang kabayanihan ng veterano, sandigan ng Kaunlarang Bagong Pilipinas, kinikilala ng bansa ang kontribusyon ng mga veterano upang masiguro ang magandang kinabukasan ng bawat Pilipino. Karagdagang tulong, hiling ng ilang post-war veterans. Narito ang ulat ni PIA intern Clarissa Ocean. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga bayani tayong hindi nakikita sa mga pelikula. Ngunit ang kanilang mga kwento ay buhay na buhay sa ating kasaysayan. Ang mga veterano. Sila ang mga tunay na magigiting na nag-alay ng kanilang lakas, tapang at buhay para sa ating bayan. Kami po ay member ng post-war veterans. We do not belong to the Second World War. But most of us here are members of the post-war and only few belong. Wala na yata natira, yung isa na lang yung Second World War veterans. Ang linggo ng mga veterano ay isang pagkakataon upang magpasalamat at magbigay pugay bilang bahagi ng ating kasaysayan. Sila ang mga nag-alay ng kanilang sarili sa mga laban at pagsubok upang mapanatili ang ating kalayaan. We are part of the veterans because we are considered soldiers. We are soldiers of the armed forces of the Philippines, both in Mindanao and Tawi-Tawi, Apari. That's all. That's why we are here to participate in the celebration of Araw ng Kagitingan. Ang mga veterano ay patuloy na nangangailangan ng ating suporta at pagkalinga. Marami sa kanila ay may mga pangangailangan medikal, pisikal at emosyonal na kailangang matugunan. Kaya't sa bawat hakbang na ginagawa natin upang magbigay galang, naway magpatuloy ang ating malasakit sa kanila, hindi lang sa linggong ito, kundi sa bawat araw. At present, ang masasabi ko, it's okay for us. Some are not okay because of the status of health. Kasi karamihan sa amin, wala na. Ang dami-dami ng maintenance. Kaya we are asking the national government to increase the disability pension of soldiers, including World War II veterans. I am appealing to the national government. Yan ang naririnig nila sa akin. Laging, I am appealing to see the benefits of disabled soldiers. Maswerte yung walang tama. Pero kami na disabled, sobra ng mga bala, doon napupunta ng maliit na pensyon sa mga gamot. Kaya, again, salamat sa Diyos at kahit ganito, nakapagsisilbi pa rin kami. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang mga veterano ay patuloy na nagiging inspirasyon sa ating lahat. Isa dito si Veteran Mariano Kamingawan. I was trainee in 1967, ma'am. Trainee ako, ma'am. Then after 67, 69, ano ako ng first class trainee. Then ano ko ng automatic, kaya na-enlist ng private. 1970, I'm private main. For 3 months, after my recruit, I was promoted to PFC. After 3 months ulit, was promoted to corporal. 5 months after, promote ako ng duty sergeant for that year. So I'm very thankful to our Almighty God na binigyan ako ng habang. Ngayong linggo, pinagdiriwang natin ang linggo ng mga veterano. Isang mahalagang okasyon ng pagpapahalaga sa kabayanihan ng ating veterano, ang mga magigiting na nagbigay ng kanilang lakas, buhay at sakripisyo para sa ating kalayaan. Medyo ma'am, kasi na-bypass yung puso ko. I pay for television,
1.4 million. After the operation, still alive for 9 years. After my operation. Ang age ko ma'am ay 77 years old. Ating tandaan ang kanilang kwento ay bahagi ng ating kwento. Pagyamanin natin ang kanilang mga sakripisyo at patuloy na magsikap para sa mas maunlad at malayang bansa. Ang linggo ng mga veterano ay hindi lamang isang pagkakataon para magbigay pugay sa kanilang mga serbisyo at sakripisyo, kundi magpasalamat at magtulungan upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. PIA-DSU Intern Teresa Oshang para sa PIA News Cordillera. Sa iba pang mga balita, isang local artist sa Baguio City ang gumagamit ng mga patapong ballpen upang lumikha ng mga obra na tumatalakay sa issue ng mental health. Ayon sa kanya, malaki ang naging papel ng mental health sa kanyang pagiging malikhain. Ano nga ba ang koneksyon ng kanyang sining sa usaping mental health? Alamin natin sa ulat ni PIA Intern Caroline Ventura. Gamit ang sining ay ipinamalas ni Roymi Damiano o mas kilala bilang Scribble Society ang kanyang angking galing sa paglikha ng mga makabuluhang obra upang makatulong sa mga nakakaranas ng mental health issue at sa iba pang sektor ng lipunan sa pamamagitan ng Art for a Cause exhibit at art commissions. So ang aking mga art ay patungkol sa mga ballpen. So yung ballpen yung madalas nakikita natin pero hindi natin madalas na gagamit sa pagdating sa mga artwork. So ang inspirasyon ko sa pagdating sa mga to ay yung mga patapon. So yung mga patapon na ballpen na sayang naman kung itatapon lang. Mas minsan pinupulot ko siya or minsan may mga nagbibigay ito. So ito yung nabubuo, yung mga patapon, yung mga paubos na yung mga tinta, so gano'n. So ngayon, nakafocus ako, mula nung umpisa nakafocus talaga ako sa mental health. Since karamihan ng mga kaibigan ko, yung airpot ko ay ahilang babanggitin, nag-suicide sila. So malaking bagay sa akin yung mental health. So dito nagsimula lahat yun. 2020, kasagsagan ng pandemya, nagamit ko siya. Itong art na to para makatulong din sa ibang tao. So nagkaroon ako ng fundraising and Art for a Cause na karamihan sa mga may bibenta rito and halos lahat ng naibenta na artwork commission portrait ay napunta sa mga magsasaka, katutubo and sa mga jeepney driver na nawalan ng hanap buhay noong panahon ng pandemya. And nagamit ko din siya para sa sarili ko lalo na nag-aaral ako ng journalism. Malaking bagay ito lalo na sinusupport ko lang naman yung sarili ko noong panahon na yun. So ito rin yung nagtawid sa akin hanggang ngayon pa naman na tumatawid pa rin sa akin para mabuhay at patuloy na lumaban pa rin. Ang mga likha niya ang kanyang naging sandalan sa mga oras ng pagsubok at ngayoy nagagamit para sa mas makahulugan at makabuluhang hangarin. So itong aking mga artwork may kinalaman siya sa mental health since malaking bagay para sa akin yung mental health sa lahat ng pinagdaanan ko. So ginagamit ko yung art para magkaroon ng mental awareness, especially sa mga tulad natin, yung mga kabataan or nasa middle age. Madalas yung mga nakakaranas ng mga ganitong klase ng sakit, di ba? Kumbaga, yung sakit sa utak, sinasabi nila pagdasal lang daw, pero kapag sakit sa katawan, pinapagamot, pero hindi nila naintindihan na ang sakit sa utak ay katulad lang din naman ng sakit sa katawan, di ba? So yun yung sinasabi ng mga mas matatanda sa atin. Pero sana basagin natin yun. So itong artwork na to, katulad nito, sample na to ay anxiety. Tapos dito naman multiple personality disorder. So marami akong nakilala na iba't ibang klase ng tao, nakasalamuhan na meron silang mga sakit na ganito. Bukod sa sining, ang literatura rin ang nagsilbi niyang sandata sa paggawa ng mga akda patungkol sa bayan, pag-ibig at sa mga hindi pangkaraniwang paksa sa lipunan. Ang DTI at UP Baguio Silbi ang ilan sa mga tumulong sa kanya sa paghubog ng talento at sa mga ilang proyekto. Dagdag pa niya, malaki ang tulong nila lalo na sa small businesses, artists, and crafters.
Sa kabila ng mga pinagdaanang pagsubok, mas pinabuti pa ni Damiano ang kanyang ginagawa para sa mas malaking hangarin gamit ang mga papel, patapong ballpen at malikhaing kaisipan. At sa bawat guhit at akda niya, may mga kwento ng pag-asa at pagbangon para sa lipunan. PIA Team Sue Intern Caroline Ventura para sa PIA News Cordillera. Ipinagdiriwang ng Barangay Alapang sa La Trinidad, Benguet ang Potted Flowers Festival na naglalayong maitaguyod ang kabuhayan ng mga residente. Isa sa mga hardin na nagtataguyod sa potted flowers, ating pasyalan sa report ni PIA Intern Esperanza de Guzman. Kilala ang Barangay Alapang bilang home of the potted flowers. Isa sa mga pasyalan dito ay ang Dira Chris Garden. Makikita rito ang iba't ibang klase ng rosas, gumamela, broccoli, lettuce, strawberry at iba pang mga pananim. Paano nga ba napaunlad ang garden na ito? Titinulong kami nga as family tada ito anak ko lang farmer lang at ada kay piman matno ada ti paglakwan iso dieti ka sila benefit mo as farmer kan nagito vegetables nga may mulmula mi ditoy arubayan iso ti kwa pang consume mi lang nga at least may lasin dagito yung natong pang-consume, ma-control nga iti kwa, ti pesticide nga maususar. Tano dagitoy ko gamin, dagitoy flowers, dagitoy potted talaga nga agwa kami at ti pesticide, tapno napintas. Tan iso ti kwa, pang-attract dagitoy buyers, taalaan da. Nagrugi kami gamin idi, kwa mostly cut flowers, almost 20 years, more than 20 years tas ipod idi nag-asawa kami kinilakay. Nagrugi kami ti roses. Alternate may ti vegetables mat lang. Na-encourage kami nga ibagbagamot lang kakadwa mi nga dagiti buyers mi nga kuna dapi man nga mayat ti mula mi or pay man kuna mga overflowing nga kat blessing lat nga adalat ta nga umay tikwa kan nagitoy kakadwami mat lang ay blessing mat kanya data dati pagtrabaho na. Ang Dira Chris Garden ay hindi lang kilala sa ganda nito, kundi pinagmumulan din ng kabuhayan ng mga magsasaka. Kaya no ngay umay ti bagyo kat madadaal ti mula mi. At syempre as a farmer lata ngay kat agmula lata. Kan adadagi jay pakuan mi nga oray napintas ti mula mi no jingay nabagsak presyo di ti pakuan mi ta syempre dagi jay capital mi kat hanangay nga in power life must go on ladta tuloy agmula kami ladta kasi ti farmer agmula ladta. Dagi jay buyers kan dagita turista mayat nga umay damat pasyaran tapno moamuan damat no kas ano ti ag raise up dagitoy kwa dagitoy mulmula kas kala dagita flowers ta in case man nga damat ti kanya dati urban gardening nga ikat mabalin nga ma-implement damat oray no basit lang nga kwa nga area kat mabalingay nga mula-mulaan da pang personal consumption damat. Samantala, bilang bahagi ng pagtataguyod sa potted flowers ay isinasagawa ng barangay ang Potted Flower Festival. Ang pagtatanim ng mga gulay bukod sa mga potted flowers ay alinsunod sa hapag na programa ng pamahalaan. Since potted flower is still under agriculture, and we are not only limited to flowers, we include also vegetables because the government again is encouraging, shall we say, families or to have their backyard gardening to combat its scarcity of vegetable supply. Dati vegetable backyard gardening. So we are encouraging dagiti constituent dito barangay din kwada iti
vegetable gardening da. O sarang dami recycled na materials for pagmulan ko. Regarding dito septic valve, dagito ni di ko pesticides, dagi bottles pesticides which is we know nga hazardous dagito dito. Masapol may quality may sanga safety valve ni dagi empty bottles. Flower basket arrangement, and then we have the most creative disc garden. So again, these are activities of which challenge the residents or individual that will participate in this competition to show their skills and talents on how to arrange flowers. Di maysa we are introducing nung nyaman iti barbaro nga technology of farming. So iti i-share mi dagito iko farmers. Inaanyayahan ang mga residente ng barangay na makilahok at makiisa sa mga aktibidad na isinasagawa ng kanilang barangay. This festival is one way of promoting the products. That's why we have the different contests here. Hoping that our guests and visitors will really appreciate it. Even the beautification of the area, different areas that we identify, the landscaping, that whoever will come here in our barangay Alapang may see the beauty of and appreciate it. That is one way of giving them motivation to be more committed or dedicated in raising up potted plants like these flowers, potted plants, as well as the other vegetables that are shall I say, that thrives in this barangay, Alapang. Ang selebrasyon ng 7th Potted Flower Festival ay hanggang April 26 sa temang Rooted in Love, Blossoming in Joy, a Festival of Potted Wonders. Layunin din ng pagdiriwang na itaguyod ang pangkabuhayan ng mga residente, mas maipakilala ang ganda ng barangay. Ito po si PIA-BSU Intern Esperanza de Guzman para sa PIA News Cordillera. Iba't ibang produkto ang ginagawa ngayon sa Benguet State University. Isa na riyan ang ubi halaya na talaga namang sikat sa mga lokal at bisita. Ano kaya ang sikreto sa paggawa ng natatanging produkto na ito? Narito ang report ni PIA Intern Lizelle Castillejos. Kilala ang ube halaya ng Benguet State University dahil bukod sa natatangi ang lasa, wala rin itong halong preservatives. Maraming bisita ang dumarayo rito upang bumili at matikman ang kanilang produkto. Ang produktong ito ay ginagawa sa Food Processing Center ng Universidad. Paano nga ba ginagawa ang ube halaya? Yung start ng process nito is first washing ng ube, and then after washing, boiling na siya. Then after siya maluto, dadalhin siya dito for cooling process. Then pag na-cool na siya, pwede na siyang i-peel. Then after peeling, slicing, and then weighing of ingredients, tsaka siya dadalhin sa emulsifier. Tapos pagkatapos siyang mag-grind, then dito na siya sa steam jacketed mixer for cooking. Then pagkatapos maluto, i-cool ulit siya before packing. And then i-store na siya sa freezer. Bagamat kilala na ang kanilang produkto, may mga pagsubok din silang pinagdaanan gaya nung nakaraang taon kung saan kulang ang pagkukunan nila ng ube. Medyo mas madami ngayon. Kasi last year nagka-problema kami sa supply ng ube. So hindi kami nakapag-produce for almost mag 2 months na walang ube halay. Alternative na lang na product. Pineapple jam, pipa or papaya pineapple jam,
and then the dragon fruit pineapple jam. Ang kanilang ube halaya at iba pang produkto ay makikita sa BSU Marketing. Isa si Jerry na mula pa sa Zambales na matagal nang bumibili ng ube halaya ng BSU. Ang binabalik-balikan. Binabalik-balikan pagka biggest station. Whenever we come here, we really try to buy okay. Medyo tumataas na ng presyo. Maybe because of inflation. Sa amin kasi it's masarap. Okay. Whenever we go to buy, we try to go here para masabili namin. Bakit nga ba binabalikan ng kanilang ube halaya? Ito yung pinakaunang, should I say, one of the first products ng ating eskwelahan ng BSU, apart from yung other processed products dito. Ito yung pinakauna. So, when I say pinakauna, ang BSU ang talagang unang nag-produce ng halaya. Yun. So, unique in a sense na, siyempre, quality siya. We don't actually use preservatives, so wala siyang preservatives. So if you notice, naka-freezer siya. Patuloy ang paggawa ng food processing center ng ube halaya dahil sa patuloy na pagdagsa ng kanilang mga customer. Bukod sa masarap, maganda pa sa kalusugan lalo na at wala itong halong preservatives. Support local ika nga nila. Ito po si PIA BSU intern Lizelle Castillejos para sa PIA News Cordillera. Karagdagang mga balita. Patuloy ang paggabay ng pamahalaan sa mga micro, small, and medium enterprises para magtagumpay sa kanilang mga negosyo. Isa sa mga natulungan ng TESDA ay si Christy Silva na nagtatag ng Sip of Grace. Tunghayan ang kwento ng kanyang tagumpay sa report ni PIA intern Arian Mangayabas. Sa kahabaan ng Duntogan, Baguio City, matatagpuan ang isang munting tindahan na nagbibigay sigla sa mga dumadaan. Ito ang Sip of Grace, ang bunga ng sipag at determinasyon ni Christy. Sa edad na 17, kinailangan niyang gampanan ang papel ng isang breadwinner para makatulong sa kanyang ina. Hindi naging madali ang kanyang pinagdaanan habang patuloy na nagsusumikap para matustusan ang kanilang pangangailangan. Hindi niya isinara ang kanyang puso sa posibilidad ng mas magandang kinabukasan. Single parent yung mother ko. Like yung father ko, iniwan kami ng very, very young age, like elementary, ganon. So ako, na panganay at breadwinner, kailangan kong mag-work agad. So, as early as 17, before pa ako mag-graduate, actually, nag-work na ako. Nag-extra ako sa friend ng mama ko para lang makatulong sa mama ko. And then, yun yung naging dahilan din. Kaya ako nag-i-strive din na magkaroon ng business. Para din, alam mo yung mga pagod ng magulang natin, yung pagod ng magulang natin na nakita ko na since bata kami, at least, diba, kapag may business na sana hindi na siya mag-work. So, yun din yung dahilan kung bakit ako nag-i-start dahil sa mama ko. Aniya, dahil sa hilig niya sa pagkain, ay naisipan niyang magtayo ng sariling negosyo, ngunit hindi naging madali sa kanya ito, lalo na noong siya ay nagsisimula pa lamang. Graduate ako ng 2-year course ng TESDA, Hotel and Restaurant Services. So, parang after ko ng graduation, nag-work na ako, pero hindi ko siya na-apply. Nag-work ako sa call center ng ilang years, parang ganon. So parang, parang somehow gusto kong bumalik kasi gusto ko rin ng food, gusto ko ng drinks, ng coffee, ganon. So parang yung puso ko bumalik sa gusto ko. So nung meron akong ipon sa kaka-work ko, so, nag-put up ako ng business ko. That time, after pandemic, medyo trending ang coffee, ang mga burger. So, yun, saktong wala pang ganito dito sa barangay natin na parang wala masyadong coffee shop na affordable. So, yun. Somehow, nag-research din ako tungkol sa business. Tapos natutunan ko nga na when you put up a business, you're solving a problem. Tapos I see na a problem sa barangay is parang walang matambayan, walang
parang fishballan, parang ganon. So, nag-put up ako ng business para for myself na, alam mo, may matambayan na coffee shop para sa, sa barangay na, yan. Bukod pa sa mga merienda at inumin, mayroon din silang alok na board games para sa mga customers habang naghihintay ng kanilang orders. We offer iced coffee. Meron din kami milk tea at saka mga shakes at saka smoothies. Yung coffee namin nag-range from 59 pesos, very affordable lang. Tapos milk tea namin mga 39 pang estudyante. Tapos, sa food, meron kaming rice meals. Ranges from 69 to 69. Very, very affordable. Pang estudyante, tsaka mga nagbabudget din. Tsaka ang bestseller namin ay burger. Magkano burger namin? 77 lang din yung chicken burger namin. Tapos, sa cafe namin, wala kaming wifi. Aniya, malaki ang naitulong ng TESDA sa pagtupad ng kanyang pangarap. Bukod sa libreng edukasyon na alok ng ahensya, dito rin niya natutunan kung paano gawin ang mga produktong inumin at merienda. Since sila, more on, kasi yung TESDA parang yung course na mga ino-offer nila more on parang something na magagamit mo talaga. Yung after graduation, magagamit mo talaga siya sa work. Kunwari, one of my courses food and beverage. So food and beverage, it has something to do with pagiging waiter. Hindi man mataas agad yung, kasi parang sa college, di ba, parang it take 4 years for you to graduate, tapos ma-apply yan sa TESDA kasi parang meron silang mga short courses na parang 60 days. After 60 days or 1 month mong graduate sa short course, pwede ka na agad mag-work. So, parang yun yung advantage ng TESDA, talaga na pwede ka mag-work agad. Tsaka, they teach you like the basic things that you need to, basic lang na sobrang talaga magagamit mo kapag nag-work ka. Si Christy ay isang tunay na inspirasyon sa ating lahat. Ang kanyang tagumpay sa pamamagitan ng kanyang munting snack bar sa tulong ng TESDA ay nagpapakita na walang imposible kung may pagsisikap at tiwala sa sarili. PIA BSU intern Arian Mangayabas para sa PIA News Cordillera. Isa namang cafe sa Santo Tomas, Baguio City ang may kakaibang ambience. Mararamdaman dito ang kultura at tradisyon ng rehiyon bukod pa sa pagtataguyod nito sa mga lokal na produkto. Isa rin ito sa mga natulungan ng Department of Trade and Industry. Nagbabalik si PIA intern Arian Mangayabas para sa detalye. Ang Cafe Cayman na matatagpuan sa Apugan, Santo Tomas, Baguio City ay nag-aalok ng isang kakaibang karanasan sa panlasa. Dahil sa kanilang dedikasyon sa paggamit ng lokal na produkto, lalo na ang kanilang ipinagmamalaking kape at tila vintage na ambience. Ngunit alam nyo ba, nagsimula ang kanilang negosyo bilang isang boutique store hanggang sa nagkaroon sila ng coffee at fish spa. Paano kaya nila ito nabuo? It so happened that I finished a course in Barista NC2. No? So naisip ko, why not put up a coffee shop? So, ang original na parang idea doon is hindi siya talagang coffee shop. Parang it's still a boutique and then inside there, you can have coffee. So, gano'n. So eventually, while we were planning, syempre na-excite ka, no? So, dyan na nagpo-pour in na yung ideas. Sabi namin, dagdagan ba natin? Nanantapay. So, meron tayong boutique. So, we will serve coffee. Then, ano ang something na unique na alam masyado dito sa Baguio? So, naisip namin yung fish spa. Okay, so, nag-research kami. We found a supplier. And then, yun, yung space, ginawa namin parang 3 in 1, 3 in 1. So you have the spa in this area, you have the coffee shop and the tables in the middle, and then boutique on the... And me, being as a coffee lover, no? So pinush ko yon.
Okay, so doon nag-start and then eventually in-observe namin and napansin namin na mas yung coffee ang yun yung pinupuntahan. Yun. So eventually inut-inut yun naawan lagi dry goods. So it became a full-time na coffee shop with still yung fish pa meron pa rin. Nagsimula ang kanilang negosyo sa Abanao Square noong 2016 at kalaunan ay lumipat sa kasalukuyang lokasyon. Aniya, upang mapanatili ang kanilang negosyo noong panahon ng pandemic, ay nagbenta sila ng mga organic products mula sa mga farmers upang matulungan din silang maibenta ang kanilang mga produkto. So yun, naisipin namin na why not move away from the city? Okay? Since nag-i-start na rin yung trend na lumalayo, nagpa-pop up na yung mga restaurant, coffee shop sa city limit. Diba? So, yun. Naghanap ka na and nakita namin itong place na ito. And then, we said it's perfect. Kasi at least, nasa paanan tayo ng bundok. It's quiet. And, yung mga people dito, mostly indigenous people from Benguet and Mountain Province. Ang babait nila. So, nagsisingkot ba? So, it's like, when you're here, Kaslakang Ada Jiiling, it's like in the provinces. Yung culture, andun pa rin, the language they speak here, it's sao tayo, ang kanay. So, yun, parang love at first sight. Aside from yung style ng house, which is perfect for us, kasi ito yung hinahanap talaga namin. So, the people around us made it easy. Ibinahagi din niya ang kahalagahan ng pagsasaliksik bago magpatayo ng negosyo. The challenge, especially here, yung challenge namin dito is yung location. Okay? So, even though it's a trend, you still really have to sell your product. You have to sell a product na dadayuin talaga. So what we did is in-improve namin yung coffee. So since even sa Abanao pa naman, since we started, we have been promoting local coffee. Okay? We've been trying to reach out to the farmers. We've been promoting their produce. So lahat ng food and drinks, personally curated namin and with the staff. Especially yung staff. As much as possible, we like to promote local juice. Yes. I'd like very much to encourage, especially yung mga locals and also tourists, lahat, to try yung mga micro and small coffee shops here in Baguio City. If you try the micro and small businesses, they have a lot to offer na mas malayong mas masarap, malayong mas may touch nung gumawa. Meron siyang personal touch na galing sa puso. Layunin din nilang itaguyod ang mga local products at makatulong sa komunidad sa pamamagitan ng pag-aalok ng trabaho. Malaking bahagi din ang ginampanan ng DTI sa kanilang tagumpay, kung saan lumahok sila sa mga trade fairs, trainings at seminars. So regarding sa mga trainings, DTI has been a big help. Kasi yung sa KMME, so we were beneficiary. Oo, yan. So ang laki ng tulong ng yung training kasi we learn about especially sa branding, packaging, labeling, even sa accounting, sa bookkeeping. So, yun, it really helped us have an idea on how to improve our product and to make running a business easier. And aside from yung mga ini-invite ng DTI ng mga events, so very big help din yun. So, ini-invite nila kami, for example, may fair or may event dito, ganon. So, they invite us to attend. So, additional exposure din yun. You know?
And yeah, doon pala, which is sa amin, sa Cafe Cayman, which DTI played a very big, a crucial role when we sourced our coffee. Kasi when we started, isa lang yung alam kong pagkuhanan ng kape eh. But it's not the market. So it's a local roaster also. Okay? Yun. And then, when I went to the DTI, para magtanong lang, sino ba yung ibang nagbebenta ng kape? So yun, nirecommend nila. They recommended to us a coffee supplier. Ang Cafe Cayman ay isang lugar na hindi lamang para sa masarap na kape at pagkain, kundi pati na rin para sa pagpapahinga, pamimili ng mga gawang lokal at pagsuporta sa ating sariling produkto. Isang tunay na destinasyon na nagpapakita ng ganda at yaman ng Cordillera. PIA BSU intern Arian Mangayabas para sa PIA News Cordillera. Kakaiba naman ang pakulo ng isang cafe sa La Trinidad, Benguet. Ang konsepto, hinango sa hole-in-the-wall cafe sa Japan. Silipin ito sa report ni PIA intern Janine Loreta. Tanyag ang Cordillera sa kanyang Barako Coffee, kaya kahit saan ka man lumingon ay kalwat ka na ng makikitang coffee shop dito. Ngunit sa dami nila, meron din silang kanya-kanyang pakulo. Isa na rito ang sikat na hole-in-the-wall Doña Bruja sa La Trinidad. Ang cafe na ito ay hango sa konsepto ng hole-in-the-wall cafe sa Japan, kung saan ang isang mamimili ay maaaring mag-order ng kanyang inumin sa pamamagitan lamang ng isang maliit na butas sa dingding. So our business name is Doña Bruja. It's a coffee shop and parang cafe, on-the-go cafe po, ganun. Bale, I have 3 inspo po. Yung iba is mga food din po na mga na-try ko before na nagustuhan ko din po personally. And yung iba, yung isa po is the concept itself na hole in the wall. Nakikita ko lang din po sa Facebook yung mga nagtatrend din ng mga ibang cafe and mga yung ibang hole in the wall na shop din po. Ngunit, tulad din ng ibang nagnenegosyo, hindi nakaligtas si Samantha Edo sa pangamba kung tamang desisyon na pasukin niya ang mundo ng pagnenegosyo. Dito po kasi sa location namin, maraming nagsasabi na baka hindi daw mag-boom, parang hindi daw maganda yung location for a coffee shop. Yung funds po, actually, wala po talaga kaming parang pangpuhunan sa una, kaya kasi kasi kakagaling lang po namin sa scam. So parang nag-start kami sa zero and then ayun parang ask lang po kami ng help sa mga suppliers na nagpapa-consignment, ganyan po. So parang consignment pa lang po yung mga pinang-capital po namin. Sa kabila ng mga panghihina ng loob na kanyang naranasan, ay mayroon pa ring tumutulong at nagpapalakas ng kanyang loob upang mapalago ang kanyang pangarap na cafe, lalo na sa mga dokumentong kinakailangan sa pagpapatayo at pamamalakad ng isang negosyo. Isa na rito ang paglapit niya sa Department of Trade and Industry o DTI. Dahil gusto po naming i-market yung concept din po namin and yung 39ers na nasa hole-in-the-wall concept. And of course, yung marketing din po like sa social media, ganyan, mga kung paano pa namin siya papalakihin. Actually, working pa lang din po since kakasimula lang. Since, di ba parang ang hirap naman kumuha agad ng permit kapag kakasimula lang. What if hindi mag-click? Ganon, parang isasara na lang para hindi sayang yung permit. So parang inisip namin, pag nag-click siya, parang kunwari ngayong first week, ngayon pa lang po sana kami mag-work. So parang working naman na po kami since okay naman po yung feedback and actually nakakuha na rin po kami ng DTI namin. So we are DTI registered na po. Tapos working na rin po kami sa business permit. Ayon sa kanya, ang matagumpay na pagmemerkado ay mahalaga para sa paglago ng negosyo.
Kasama na rito ang pagsunod sa mga regulasyon ng negosyo at paglapit sa mga departamento o ahensya ng gobyerno na makakatulong sa pagnenegosyo. Tulad ng kanyang pagmemerkado sa mundo ng online na siya namang naging daan upang dumugin ng customers ang cafe. Actually, dahil din po sa mga post ng mga customers namin, kaya po kami medyo nakilala and nag-viral daw agad. Kasi hindi namin, parang wala pa kaming plano sana na palakin siya agad-agad. Marami pa po kaming hindi kompleto ng mga gamit, mga wala pang supply. So parang balak sana namin next week pa. Pero since ang dami nang nag-post, kaya parang minadali na lang namin lahat. May mga programa rin ng pamahalaan na nakakatulong sa mga micro, small, and medium enterprises, gaya na lamang ng handog na programa ng DTI. Well, basically for DTI on product development, we try to give a full package kasi for our MSMEs, no? So if our mandate, basically we would rather assist or mandated, we would like to assist more the micro muna. Yung micro kasi are those below 3 million ang capitalization. Kasi technically sila yung nag-uumpisa o sila yung maliliit. Okay? So for MSMEs in the micro category, our service would start from not only from the packaging. Siyempre, sisimulan natin sana sa mindsetting, and then trainings on capability building. So, siguro we have trainings for how do you call this, bookkeeping, ganun, just to upskill the MSME. Ibig sabihin, you improve their capacities, no, so that they can operate their business better, diba? So they need to know bookkeeping, they need to know other managerial skills, entrepreneurial skills para mag-grow siya, mas well-versed siya on running business. Part lang yung packaging and labeling. So packaging and labeling may be for 2 products if it's non-food, no, or food, no. For non-food, of course, yung designs niya on the product mismo. What DTI does is we see to it that we have trainings wherein we get resource speakers or professionals to upgrade the designs of the non-food. Kunyari, let's say it's clothing. So, ang gagawin natin, kukuha tayo ng designer from, let's say, from Design Center Philippines, that's one of our attached agencies, to help us. So, titignan, case to case kasi yan, titignan na ano yung level nung MSME, nakaka-join na ba siya sa mga trade fairs. Hinihikayat ng Department of Trade and Industry ang mga nais magnegosyo tulad ng Doña Bruja na lumapit lamang sa kanyang tanggapan upang mabigyang tulong at serbisyo alinsunod sa layunin nitong itaguyod mula sa pagpapalago ng negosyo, paglikha ng dekalidad ng trabaho at pagprotekta sa mga consumer. Dahil para sa DTI, angat negosyo, asenso trabaho, alagang consumer para sa bagong Pilipinas. PIA SLU intern Janine Laureta para sa PIA News Cordillera. Sa mundo ng paghihirap, walang manual, lalo na sa mga inang hindi kayang tiisin ang kanilang mga anak, lalo kung ito ay may espesyal na pangangailangan. Paano naman kung siya mismo ay mayroong kapansanan? Sa mga matang mapagmatsyag, maaaring pangkaraniwan ang kwento ni Ginang Joan. Ngunit para sa kanyang anak, siya ang tahanan, sandigan at liwanag sa mundong puno ng pagsubok. Tunghayan ang kwento ng isang ina na pilit kinakaya ang lahat para sa kanyang anak. Sa report ni PIA intern Angela De Vera. Sa bawat sulok ng mundo na puno ng ingay at pagod, may mga inang tahimik na lumalaban para sa kanilang pamilya. Hindi sila sikat, hindi sila kilala, ngunit sila ay araw-araw na bayani.
Isa sa kanila si Ginang Joan. Sa kabila na ito ay solo parent at may kapansanan, wala siyang ibang pinangarap kundi mapalaki ng maayos ang kanyang anak. Ngunit hindi pala magiging madali ang landas na kanyang tatahakin. I'm Mary Joan Yugamin. As of now, I have no work, being able not to find one because of my disability. However, I tried my best to be busy, taking care of my daughter, Alias Real Yugawit, who have a disability the same as mine, but different. I'm also a current District 3 coordinator of Baguio City for PIDAW and for our community, taking care of our fellow persons with disability in our community. May mga batang dumarating sa mundo na itinuturing na regalo. Ngunit si Ginang Joan ay nagsilang ng isang batang babae na may kakaibang pananahimik, kakaibang galaw at may magandang pagtingin sa mundo. Hanggang dumating ang araw ng kumpirmasyon na ang kanyang anak ay may autism. Tila isang salita na kumalabog sa kanyang puso, isang salitang hindi niya alam kung paano haharapin. As of now, kung sa daily challenges ko is how will I take care of Aliyah? Kasi having my husband left us and abandoned us, nahihirapan ako financially. Buti na lang meron akong parents still and a sister who provides for us. In our family, ang nag-work lang is my sister. Pero I cannot also find a work if I easily because Aliyah is having her disability na kailangan niyang matutukan as in her early age. Ang alternative ko kahit na I've been a graduate of 2 courses, naglalaba na lang ako ng damit ng mga kapitbahay namin. I want to establish a laundry business pero ang mahal din ng mga machines. If we face many criticisms or bullying from other people, especially family members, ang outlet ko lang is always praying to God. Pero lately, sa mga friends ko sinishare yung problem ko. Since I cannot open up to my parents because they themselves doesn't want na I accept that I have a disability or sabihin kong ganito ako, may psychosocial ako, or si Aliyah is having her own disability, I cannot open up to them. So nag-open up ako sa mga friends ko. Somehow nga lang, ang naging dilemma ko is that some of my friends cannot also handle it. So sometimes, hindi ko na rin alam paano i-handle kasi sometimes nung lumala itong disability ko, I needed really someone to talk it out kasi it helps when they also at least give their point of views or at least they listen. Pero iba din kasi kung text lang at messenger, kaya naintindihan ko sila and they have their own problem. Si Ginang Joan ay hindi lang isang ina, isang ilaw. Ilaw na kahit anong dilim ay kayang magliwanag. Sa puso niya, ang kanyang anak ay hindi may kulang, kundi may kakaibang galing. At ang mundong dati ay puno ng tanong at pangamba, ngayon ay puno na ng pag-asa. For me, being a woman is also a gift. Kakaiba din ang pagiging isang babae. Kahit na we are known for being weak more than men, pero we have our own strength din. If we observe yung mga animals who usually take good care of the children, it's the mothers, women. So, being a mother, it is also our gift
to be able to be the ones entrusted with the care of our children. Na sana manatili sana sa ating culture that women still should take good care of their children and also be the ones who are more close to them. Siyempre pati sana yung tatay. Pero if walang babae, iba yung touch ng mothers kasi fathers. Lalo na kung yung anak mo is a girl teen. Yung model nila. Kaya magiging outbalance din ang society. Yun yung para sa akin. Kahit pa paano marami namang mga babae na solo parent na they have struggled hard to raise their children. Kaya saludo din ako sa mga kapwa kong kababaihan. Yun po. Ako si Mary Joanne Yogawin, na isang sangayan a babae. Ang pagiging magulang ay hindi laging perpekto, ngunit handang isakripisyo ang lahat. Puno ng pagmamahal at pag-aaruga para sa pamilya. Sa kabila ng hamon ng pagkakaroon ng anak na may autism, nananaig ang pagtanggap, pangunawa at walang hanggang pagmamahal. PIA Dinsu Intern Angela De Vera para sa PIA News, Cordillera. Tunay na walang pamantay ng pagiging isang ina, no? Tama po yan at hindi rin hadlang ang kapansanan para maging isang dakilang ina sa pamilya man po o sa kanyang mga anak. Yan lamang ang mga ilan sa mga balitang ating nakalap ngayong linggo. Para sa iba pang news updates, i-follow kami sa aming Facebook, Philippine Information Agency Cordillera Administrative Region at sa X app sa PIA_Cordillera. Mag-subscribe din sa aming TikTok, Spotify at YouTube channel na PIA Cordillera. Ako po si Arian Joy Saliman. At ako naman po si Gemma Ridanang. Naimbag Amalen.